Hi mga Lods! Ako nga pala si Belle, ang narrator ng videong ito. Bago tayo magsimula sa bagong chapter, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay hindi nakamanga version. Ito ay isang fan-made fiction lamang na pinamagatan Love at First Sight na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi. At ang writer ng kwentong ito walang iba kundi si Joki JL. Shout out sa'yo idol! At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking uploads araw-araw. Tayo na, simulan na natin. For nigga, he stuck, ayy. I don't get no fuck, ayy. Call my nigga pint for a pint, we gon' pull up, yeah. Kumo, that's my game. Bitch, we live in lavish. I finesse the pack, make it disappear like magic. Kilala si Hanamichi Sakuragi bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa Kanagawa. Isang manlalarong makikitaan mo talaga ng determinasyon sa tuwing sasabak na ito sa loob ng court. Ngunit sa pag-ibig ay palagi itong sawi dahil sa tuwing susubok siyang magmahal ay hindi rin naman siya mahal ng mga babaeng iniibig niya. Hanggang sa makilala niya nga si Haruko Akagi ang nagpapatibok ng kanyang puso at ito rin pala ang wawasak sa 51st heartbreak nito. Kaya nang masaktan siya uli ay hindi na niya sinubukan pang magmahal pa dahil alam niya sa sariling hindi siya kapili-pili. Pero iyon ay iba para kay Hana Hayashi. Isang fan ng basketball, hindi man niya kabisado ang mga patakaran sa laro ay napamahal na siya sa larong basketball. At hindi lang dahil doon, dahil may isa siyang tao na nais niyang makilala at gusto niyang mapasa kanya. At iyon ay walang iba kundi si Hanamichi Sakuragi, ang henyo at hari ng rebound. Lady Hana, nakahanda na po ang agahan niyo. Nakayukod na saad ng kanyang personal butler na si Mr. Satoshi. Iniangat ko ang aking tingin mula sa aking binabasa patungo sa aking butler. Ganun po ba, Mr. Satoshi? Sabay tayo ko sa aking kinauupuan mula sa sala ng aking mansyon. Bata pa lang ako ay nasanay na akong mag-isa. Ang mga magulang ko ay busy rin naman sa mga trabaho nito. Kaya hindi nila sa akin maibigay ang pagmamahal na ninais ko bilang isang anak nila. Nagkaisip ako at si Mr. Satoshi lang palagi ang umaagapay sa akin. Siya lang yung taong nagtatanong at nag-aalala para sa akin. Samantalang, agad naman akong pumunta sa dining room para kumain ng agahan. Mr. Satoshi, nai-enroll niyo na po ba ako sa Shohoku High? Tanong ko bago naupo. Inaasikaso naman ng ilang maid ang aking kakainin, kaya medyo nakaramdam ako ng ilang. Hindi naman ako paralisado para asikasuhin pa nila. Pero napagtanto ko rin na ang ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho. Kaya kahit ayaw ko ay hinayaan ko na lamang sila sa kanilang ginagawa. Opo, Lady Hana, nakahanda na rin ho ang mga gamit nyo sa pagpasok, maging ang uniform. Napangiti naman ako sa kanya bago tumango. Nag-usal ako ng panalangin bago sinimulang kumain ng agahan. Sa kada subo ko ng aking kinakain, ay hindi ko nag-i-enjoy dahil sa bukod sa mag-isa lang ako ay binabantayan pa nila. Mr. Satoshi, pwede niyo po ba akong saluhan sa pagkain? Tila nagulat ito sa aking sinabi maging ang aking mga nakahilirang katulong. Patawad ho, Lady Hana, ngunit hindi ko po pwedeng paunlakan ang iyong gusto. Napayo ko naman ako matapos marinig iyon sa kanya. Naintindihan ko naman ang nararamdaman nila at nais nilang ipahiwatig sa akin, pero hindi naman ako sila mami at daddy. Sige na po, Mr. Satoshi, samahan niyo na lang po akong kumain. Napatingin rin ako sa ilang mga katulong na nasa gilid ko. Kayo rin po, samahan niyo na po akong kumain. Nakakalungkot kasing kumain ng mag-isa. Gusto ko lang po na maranasan na may kasama habang kumakain ng agahan. Malungkot ngunit nakangiti kong sabi. Nakita ko ang simpatiya sa kanilang mga tingin bago sila tumingin kay Butler Satoshi. Nakita ko itong tumango kaya bigla akong nabuhayan.
may kung anong saya kung nararamdaman sa aking puso. Maraming salamat po. Matamis na ngiting sabi ko bago kumain ng masagana. Ngumiti rin sila sa akin kaya mas nakaramdam ako ng kasiyahan ngayon. Hindi na ako nag-iisa. Hindi ko na mararamdaman na wala akong halaga. Samantalang, kumain kami ng sabay-sabay habang nagwikwentuhan ang ibang mga kasama ko sa hapagkainan. Tawa lang ako ng tawa sa tuwing nag-aagawan ang mga ito sa pagkain na nakahain sa harapan. Sinisita lang ito ni Mr. Satoshi na kinakailing ko na lang bago sila muling pinagmasdan. Matapos ang almusalan namin ay agad na akong tumayo mula sa aking inuupuan. Masaya naman akong pinasalamatan nila Ate Myrna, Sarah, Avery at Ara. At si Mr. Satoshi naman ay blanko ang mukha na nakatingin sa akin. Ngunit mababakas sa mga mata nito ang pinaghalong emosyong lungkot at saya. Mr. Satoshi, pakilagay na lang ho sa kotse itong mga gamit ko. Mag-aasikaso lang ho ako. Malumanay na sabi ko bago iniabot ang mga box at bag ko dito. Magalang naman itong tumango sa akin bago yumukod. Samantalang, nagsimula naman akong umakyat sa second floor kung saan nakahilera ang mga kwarto na isa sa tinutulugan ko. Pagkatapos ko sa loob ay inilibot ko ang aking paningin sa loob ng aking malawak na kwarto. Kulay puti at pink ang wall ng aking dingding. Ang kisame naman ay dirty white. Sa kanang bahagi ng dingding, nandun ang poster ng taong matagal ko nang gustong makilala. Ngayon, iisang paaralan na lang kami na nag-aaral ay sisikapin kong mapansin man lang niya. Magkikita na rin tayo sa Kuragi. Hindi na ako makapaghintay na makausap ka o masilayan man lang sa malapitan. Bulong sa aking sarili habang malamlam na nakatingin sa picture nito. Isang beses na sulya pa sa litrato nitong nakasabit sa dingding bago nakapagdesisyon ng maligo. Samantalang, after 1 hour, natapos na rin ako sa paghahanda sa aking sarili. Chinek ko rin ang ayos ng aking buhok at mukha bago napagpasyahang lumabas ng tuluyan sa aking kwarto. Pagkababa ko sa hagdanan, nakita ko sa labas si Butler Satoshi na nakaabang sa akin. Na makita ako nito ay napayo ko dito bago binuksan ang pintuan ng sasakyan. Salamat po, Mr. Satoshi. Malambing na sabi ko bago pumasok sa loob. Ngumiti naman ito bago pumasok sa loob ng kotse, kung saan katabi nito ang personal driver ko na si Kuya Kyuya. Good morning, Miss Hana. Nakangiting bati ni Kuya kaya ngumiti rin ako at binati ito. Magandang umaga rin, Kuya. Nagsimula na itong magmaniho kaya napasandal ako sa inuupuan ko bago tumingin sa labas ng bintana. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang pumasok nang hindi nanginginig ang aking mga tuhod. Ngayon ko lang ito naramdamang uli matapos ang 2 taong nakita ko si Sakuragi. Noon, 13 years old ako nang unang makita ko ito. Flashback. Pagkababa ko sa sasakyan namin, agad akong naglakad papunta sa swing habang hila-hila ang tali ng alaga kong aso. Ramdam ko naman ang pagsunod ng mga bodyguard kaya napasimangot ako. Hinayaan ko na lang ang mga ito habang sinisimulan ko namang makipaglaro kay Cholo. Binitiwan ko ang tali nito kaya malaya itong nakapag-ikot-ikot sa akin kaya natawa ako. Kumuha ako ng bola na malambot lang. Ginagamit ito sa pang-exercise ng kamay. Stress ball ata ang tawag dito. Nakita kong nakaupo si Cholo habang nakatingin sa akin kaya itiniklop ko ang mga tuhod ko para mag-squat sa harapan ni Cholo at maabot ang ulo nito. Cholo! Fitch! Sabi ko sabay bato sa bolang kapit ko. Hinabol naman ito ng aso ko kaya napapalakpak ako sa tuwa. Ang galing-galing kasi ng alaga ko. Kagat-kagat ni Cholo ang bola na makakabalik ito sa akin kaya hinaplos ko ito sa ulo bago binigyan ng pagkain. Good dog! Ang galing-galing talaga ng bibi ko. Nakaangiti kong sabi bago binato ang bola.
sa huling pagkakataon kaya tumakbo uli si Cholo para kunin ito. Mantalang, nakaramdam naman ako ng uhaw kaya napatingin ako sa nagbabantay sa akin na abalang nagmamasid sa paligid. Lumapit ako dito bago siya kinalabit sa braso. Kuya Aki, pwede niyo po ba akong bilhan ng maiinom? Huwag po kayong mag-alala. Dito lang po ako kasama ni Cholo. Pakibilisan lang po ha. Nakangiti kong sabi dito, nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata nito. Kaya napapapi eyes ako sa kanya. Bumuntang hininga naman ito bago tumango. Dito ka lang po, Miss Hana. Okay? Huwag po kayong aalis. Habilin ito sa akin, tumango naman ako sa kanya bago matamis na ngumiti. Dumating naman si Cholo bago nakaalis si Kuya Aki. Kaya napaupo ako sa swing ilang minuto bago makaalis si Kuya Aki. Ay agad akong tumayo kasama si Cholo at hinila ito paalis. Maglalakad-lakad lang ako. Ayoko naman kasing may sumusunod-sunod pa sa akin eh. Sorry Kuya Aki. Tara Cholo, doon naman tayo sa may basketball court. Tingnan natin kung may naglalaro ba. Nakangiti kong sabi sabay pat sa ulo ng alaga ko. Kumahol naman ito sa akin bago mauna maglakad. Habang naglalakad patungo sa open space kung saan may basketball court, natanaw ko ang mga lalaki na nagtatawanan habang naglalakad patungo sa entrance ng court. Hindi ko na sana papansinin subalit na paawang ang aking labi nang mamataan ko ang isa sa lalaking pinakamatangkad sa apat na nakasama nito. May hawak itong bola ng basketball habang dinidribble nito sa semento ang bola. Busy naman sa pagtatawanan at pagkikwentuhan ang apat na kasama nito. Poker face ang mukha nito habang sumusunod sa mga kaibigan nito. Uy, Sakuragi, tulala ka na naman, may problema ka ba? Tanong ng lalaking pumapangalawa na may itsura. Napatingin naman iyong lalaking matangkad sa lalaki bago ito sumimangot. Kahit nakasimangot ito, napakapugi niya pa rin. Si Papa kasi, gusto niya akong papuntahin kila Mama. Alam mo naman ayoko dun. Sabi ni Sakuragi sa kanyang mga kaibigan. Inis na sabi nito habang kunot na kunot ang noo. Sakuragi? Sakuragi pala ang pangalan niya. Ay naku Mito, wag mo nang tanungin pa yan si Sakuragi. Sabi naman ng lalaking may bigote at mukha itong matanda sa kanila. Para namang hindi ka na nasanay sa tatay mo, Hanamichi. Siguro ay sawa na sa pagmumukha mo, kaya ka pinapaalis. Nakakatawang sabi ng mataba sa kanilang lima. Masama namang tumingin si Sakuragi sa kanya bago ito hinawakan sa ulo at hinidbot. Aw, hindi ba iyon masakit? Ayos ko lang Takamiya. Tanong ng Mito sa kaibigan na nakahiga na sa lupa. Napapapitlag lang ako nang tumahol si Cholo at maalis ang tali sa kamay ko. Kaya nataranta ako. Uy, Cholo, bumalik ka dito. Sigaw ko sa aso bago hinabol ito. Patungo ito sa limang lalaki kaya natataranta ko nang tumingin sa akin si Sakuragi. Hala! Easy dog, easy. Sabay haplos ni Mito sa buhok ng alaga ko. Napayuko naman ako nang makalapit ako sa kanila. Nagulat pa ako nang bigla nitong dambahin si Sakuragi. Sabay dila nito sa mukha nito. Ano ba? Alisin niyo nga ang aso na ito. Nagulat pa ako nang hawakan nito yun sa katawan bago inilayo sa kanya. Tawa naman ng tawa ang apat na lalaki kaya hindi ko rin mapigilang tumawa. Ang pugi niya pala sa malapitan. Napangiti ako sa kanya nang tumingin ito sa akin. Miss, ito na yung aso mo. Kainis, dinilaan pa ako. Ano tingin niya sa akin, buto? Bakas pa rin ang inis sa boses nito kaya napapanguso ako. Pasensya na, ganyan lang talaga ang alaga ko. Tuwing nakakakita ng kakaibang. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nung tumawa na naman ng mga kasamahan nito. Kakaibang ano? Para namang sinasabi mong alien itong si Hanamichi. Natatawang sabi nung dilawang buhok. Umiiling naman ako. Hindi, iyong buhok niya kasi kakaiba. Pero bagay naman sa kanya. Nahihiyang sabi ko bago yumuko. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa aking pisngi. Miss, anong pangalan mo? Tanong ni Sakuragi kaya mas kinakabahan ako
Akala ko kasi wala itong balak na kausapin ako dahil medyo bad mood nga ito ngayon. Magpapakilala na sana ako nang marinig ko ang pangalan ko nang lingunin ko sila Butler Satoshi at Kuya Aki pala. Ay, sabi ko naman sa yung huwag kang aalis, Miss Hana. Paano kung napahamak ka? Baka sa boses nito ang pag-aalala at inis kaya napayuko ako. Sorry, Kuya Aki. Namasya lang naman kami ng alaga ko. Nakayuko ko pa ring sabi, narinig ko namang sinita siya ni Mr. Satoshi. Kaya napabuntong hininga na lang si Kuya Aki. Si Kuya Aki kasi ay pamangkin ng Butler Satoshi. Kaya ganun na lang ito kung sumunod kay Mr. Satoshi. Hana pala ang pangalan mo. Nakangiting tanong ni Mito kaya napatingin pa ako sa kanya dahil dun. Nakakahiya. Baka isipin nilang napakapasaway ko dahil tumakas ako. Oo. Kanda utal-utal na sabi ko bago tumingin ng pasimple kay Sakuragi na nakatingin din pala sa akin. Kaya napaiwas ako. Tara na, Miss Hana. Hinahanap na po kayo ni Senyora Marga sa mansyon. Malumanay at nakayukod na sabi ni Mr. Satoshi. Kaya napatango ako. Babay sa inyo. Tsaka pala, bagay sa iyo ang kulay sa buhok mo, Sakuragi. Nahihiyang sabi ko bago tumalikod at hindi na hinintay ang sasabihin nito. End of flashback. Samantalang, matapos ang araw na iyon, araw-araw na akong pumupunta sa plaza para makita lang ito. Pero tanging sila Mito lang ang nakikita ko at wala siya doon. Ang sabi nila ay nagtungo raw sa Sakuragi sa mama nito, doon pinag-aaral. Kaya medyo nalungkot ako noon. Pero nang makalipas ang 2 taon, nabalitaan kong nagbalik si Sakuragi sa Kanagawa at nag-aaral sa Shohoku High. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na magpa-enroll doon. At dito na nga mga Lods, nagtatapos ang unang yugto natin ng Love at First Sight na pinagbibidahan ni Hanamichi Sakuragi. At bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout Ronil Timbol. Shoutout Alimudin Asi. Shoutout Rocky Rambo Miranda. Shoutout Joyce Ann Santos. Shoutout Charis Carabale. Shoutout Charlie Baisa. Shoutout Luloy Casas. Shoutout Kenneth Sorilo. Shoutout Lupat Dagat Vlog. Shoutout Ninyo Jose Payomo. And shoutout Damsel Mart. And lastly, shoutout Marjun Andel. See you mga Lods sa next chapter natin. God bless.